So ano nga bang ginawa namin mag-asawa sa loob ng 1 week habang no heartbeat na si baby, part 1. Ayun na nga, matapos ma-confirm na wala na si baby, tinanong agad namin sa doctor kung paano na siya lalabas wala na siyang buhay. Ang nasa isip naming mag-asawa, wala nang ibang option kundi CS ako. Iniisip din kasi naming mag-asawa na baka pwede pang i-revive si baby at baka pwede pang gawa ng paraan. Pero mali kami nang iniisip. Dahil kailangan ko palang manganak through normal delivery. Sabi ng doctor, pinaka-last option na daw yung CS. Since hindi naman ako nagbi-bleeding at wala rin akong nararamdaman na kahit walang masakit sa akin o as in, wala akong nararamdaman. So sabi ng doktor, sayang daw kasi kung isi-CS ako dahil doble-doble yung sakit na mararamdaman ko. Dahil yun nga, wala na si baby. Pagdadaanan ko pa rin naman daw lahat ng proseso, like kailangan kong maghintay kung kailan ako magle-labor, at pagdadaanan ko rin lahat ng sakit na parang normal talaga na manganganak. Ang kaibahan lang, wala na si baby paglabas niya. Siyempre, tinanong namin pag hindi ba delikado para sa akin kung ganon. Paano kung matagal pang lumabas si baby? So, iniisip namin baka may masama ring mangyari sa akin. Pero sabi naman ni Doc, walang kailangang ikabahala. Dahil habang closed cervix pa ako, habang hindi pa pumuputok yung bag of water ko, at habang wala akong nararamdamang masama, ay wala rin daw mangyayari sa akin. So, pinauwi muna kami ni Doc sa bahay dahil yun nga, closed cervix pa ako. So, bago kami umuwi, tinawagan ng asawa ko yung private OB namin para itanong kung safe ba talaga sa akin kung hihintayin pang mag-labor ako. Siyempre, nag-aalala din yung asawa ko baka mapano ako. Tinanong niya kay Doc kung pwede ba i-CS na lang ako para makalabas na si baby. Pero kagaya ng sinabi nung unang doctor, last option na daw ang CS dahil yun nga, sayang kasi wala na si baby. So, tinanong din namin kung hindi ba pwedeng i-induce na lang para mas mapadali ang paglabas ni baby. Pero sabi, hindi daw pwedeng i-induce habang closed cervix pa. So, dapat daw mag-open cervix muna kahit at least 1 cm man lang. Kaya ayun, niresitahan ako ni Doc ng evening primrose. Makakatulong daw yun para madaling mag-open yung cervix ko. Pag nag-open na daw kahit 1 cm lang, ayun, pwede na daw akong i-induce.